Sa isang sulok ng mataong palengke, naroon ang isang karinderyang hindi mo maaaring baliwalain. Hindi dahil sa ganda nito, kung hindi dahil sa ingay na nagmumula rito. At ang pinagmumula ng ingay na yon ay walang iba kung hindi si Aling Carmen. Hoy Wilson, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ha? Ayusin mo ang pagkakasalansan ng mga plato. Hindi yan display sa perya. Sigaw niya habang nakapamewang pa. Tila handang makipagbakbakan kahit kanino. Kilalang kilala si Aling Carmen sa lugar. Hindi lang dahil sa masarap niyang luto, kung hindi dahil sa kanyang matalas na dila at istriktong pamamalakad. Para sa kanya, walang puwang ang katamaran. Lahat ng kilos ng kanyang mga tauhan ay binabantayan niya. Mula sa paghihiwa ng gulay hanggang sa paghuhugas ng plato. Baka naman kinukupit niyo na yung ulam ha? Mga mata ko hindi natutulog, tandaan niyo yan. Dagdag pa niya habang pinagmamasta ng mga ito isa-isa. Napayuko na lamang si Wilson. Sanay na siya sa ganitong klase ng sermon. Sa totoo lang, halos lahat ng naging tauhan ni Aling Carmen ay hindi nagtatagal. May umaalis dahil sa pagod at mas marami ang umaalis dahil sa kanyang masamang ugali. Ngunit may isang naiiba. Sa likod ng kusina, tahimik na naguhugas ng pinggan sa estong. Hindi ito sumasagot, hindi rin nakikisali sa usapan. Nakayuko lamang ito. Abala sa pag-aalis ng sebo sa mga plato at pati na rin sa mga kaserola. Sa bawat galaw niya ay makikita ang sipag at tiyaga. Estong! Sigaw ni Aling Carmen. Po, bakit po Aling Carmen? Mahinahong tugon nito habang hindi huminto sa ginagawa. Siguraduhin ng malinis yung mga pinggan na yan ha? Ayokong may natitirang mantika dyan. Opo, sagot ni Estong. Yun lang, walang reklamo, walang pagdadahilan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagiging masungit ni Aling Carmen, bihira niyang pagalitan si Estong. Hindi niya man aminin, may kakaiba sa binatang ito. Isang uri ng kasipagan at katahimikan na hindi niya makita sa iba. Lumipas ang maghapon na punong-puno ng sigawan, kalansing ng kubyertos at tawaran ng mga suki. Unti-unti ring humupa ang ingay habang papalubog ang araw. Magsiligpit na kayo. Wala nang kakain ha? Utos ni Aling Carmen habang tinatanggal ang takip ng mga natitirang ulam. Isa-isa nang nag-alisa ng mga customer at naiwan ang kanyang mga tauhan upang sila ay maglinis. Si Wilson ay nag-aayos ng mga mesa habang si Estong naman ay patuloy sa paghuhugas. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng kaninang tanghali. Habang nagliligpit si Aling Carmen ng mga pinaglagyan ng ulam, napatingin siya sa mga natitirang sarsa. Mga tara na kadalasan ay tinatapon na lamang. Para sa kanya, normal lamang iyon, parte ng negosyo. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahinang bulungan mula sa kusina. Napahinto si Aling Carmen. Bahagya siyang napalingon at dahan-dahang lumapit. Walang imik, ngunit matalim ang pakiramdam. May kung anong gumising sa kanyang kuryosidad at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nangibabaw sa kanyang dibdib kung hindi isang tanong. Ano kaya ang pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan sa oras na dapat ay tapos na ang lahat? Hindi niya alam. Ang gabing iyon ang magsisimula ng isang lihim na unti-unting magbabago sa kanyang pananaw at sa kanyang puso. Tahimik ang karenderya matapos ang mahabang araw. Wala na ang ingay ng mga customer. Wala na rin ang kalansing ng mga kubyertos na kanina'y tila walang tigil. Tanging mahihinang yapak at lagaslas ng tubig mula sa kusina ang siyang maririnig. Habang abala si Aling Carmen sa pag-aayos ng mga pinaglagyan ng ulam, muling sumagi sa kanyang isipan ang narinig na bulungan. Hindi yan basta ingay. May kakaiba roon, at bilang isang taong sanay maghinala, hindi niya iyon pinalampas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kusina.
Halos hindi gumagawa ng ingay. Bahagya siyang sumilip. Nagkukubli sa gilid ng dingding. Doon niya narinig ang malinaw na usapan. "Ay pre," ani Wilson kay Estong. "Anong gagawin mo dyan sa mga sarsa ng ulam?" "Shh, huwag kang maingay pre," mahinang sagot ni Estong. "Itatapon na rin naman na to. Sayang naman, malinis pa naman to eh." Napatikil si Aling Carmen. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sarsa? Pinagmasdan niya ang ginagawa ng binata. Nakita niyang maingat nitong inilalagay sa isang maliit na lalagyan ang natitirang sarsa, yung mga tira na karaniwang itinatapon na lamang. Sa isang iglap, kumulo ang dugo ni Aling Carmen. Ano to? Kinukuha niya ang mga tira? Bulong niya sa sarili. Ngunit nanatili siyang tahimik, hindi siya kaagad sumugod. Sa halip, pinili niyang magmasid. Simula noon, gabi-gabi niyang pinapanood si Estong at hindi siya nagkamali. Sa bawat pagsasara ng karinderya, palihim na kinukuha ni Estong ang mga natitirang sarsa. Mga ulam na halos wala ng laman, ngunit may kaunting sahog pa. Maingat niya itong inilalagay sa supot o sa maliit na lalagyan. Ngunit sa kabila ng kanyang inaasahang galit, may kakaibang pakaramdam ang namuo sa puso ni Aling Carmen. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa totoo lang, kung tutuusin, wala namang malaking nawawala sa kanya. Mga tara lamang iyon. Mga bagay na itinatapon niya rin naman araw-araw. Pero ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi mawala-wala. Anong ginagawa niya dyan? Bulong niya minsan habang pinagmamasdan ng binata. Isang gabi, napansin niyang mas maingat si Estong kaysa dati. Parang may iniiwasan. Parang may lihim na pilit na itinatago. Lalong tumindi ang kuryosidad ni Aling Carmen. Hindi na ito simpleng pagkuha ng tira. Meron ng dahilan. At yon ang gusto niyang malaman. Habang pinagmamasdan niya si Estong mula sa malayo, napansin niya ang ekspresyon nito. Walang bahid ng kasamaan. Walang pagmamadali na para bang magnanakaw. Sa halip, may kakaibang ingat at pag-aalaga sa bawat galaw. Para bang merong pinaghahandaan. Doon bahagyang napahinto si Aling Carmen. Sa unang pagkakataon, hindi niya makita si Estong bilang isang tauhan na posibleng nanlalamang, kung hindi bilang isang taong may dalang lihim. At ang lihim na yon ay tila unti-unting humihila sa kanya para tuklasin. Isang gabi, habang pinagmamasdan niyang muli ang binata na tinatapos ang gawain nito, may napagdesisyonan siya. Hindi ito matatapos sa hinala lang. Mahina niyang sabi sa sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron, saka tumingin sa pintuan kung saan lalabas si Estong mamaya. Ngayon, hindi na siya basta manonood. Susundan niya ito. At anuman ang kanyang matuklasan, handa siyang harapin iyon. Hindi niya alam, ang hakbang na iyon ang magbubukas ng isang katotohanang magpapayanig sa kanyang matigas na puso. Gabi ng mga sandaling iyon, mas maaga kaysa sa karaniwan ng kilos ni Aling Carmen. Tahimik siyang kumikilos. Tila walang ibang iniisip kung hindi ang pagtatapos ng araw. Ngunit sa likod ng kanyang matalim na mga mata, may isang desisyong matagal na niyang pinaplano. Susundan niya sa Estong. Hindi siya mapakali sa ilang gabing pagmamasid. Hindi sapat ang makita lamang ang ginagawa ng binata sa kusina. Kailangan niyang malaman kung saan napupunta ang mga sarsa at kung para saan ang lahat ng iyon. Natapos ang gawain ng mga tauhan, isa-isang nagpaalam ang mga ito. "Mauna na po ako, Aling Carmen," ani ni Wilson. Sige, umuwi ka na ha. Huwag ka nang gagala pa. Matipid niyang sagot. Maya-maya, si Estong rin ay nag-ayos na ng kanyang gamit. Tulad ng dati, tahimik lang ito. Hawak nito ang isang maliit na supot. Halos hindi mapapansin kung hindi mo pagbibigyan ng pansin. "Mauna na po ako," sabi ni Estong. O sige, tugon ni Aling Carmen. Kunwari abala sa pag-aayos ng mesa. Ngunit nang makalayo na ang binata, agad niyang hinubad ang kanyang apron at maingat na sinundan ito. Madilim mga skinita na tinahak ni Estong.
Tanging ilaw ng poste at ilaw mula sa ilang bahay ang nagbibigay liwanag sa daan. Dahan-dahan ang lakad ni Aling Carmen. Sinisiguradong hindi siya mapapansin. Habang papalayo sila sa palengke, lalo siyang nagtataka. Dito siya dumaraan? Bulong niya sa sarili. Ang lugar na iyon ay malayo sa mas mataong bahagi ng barangay. Mas tahimik, mas simple. Halatang tirahan ng mga kapos sa buhay. Huminto sa estong sa isang maliit at lumang bahay. Yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Tila kayang tangayin ng malakas na hangin. Nagtago si Aling Carmen sa gilid at pinipigilan ng kanyang hininga. Doon niya narinig ang boses ni Estong. Ibang-iba sa tahimik nitong tono sa karinderya. "Nanay, nandito na po ako." Mahina ngunit may lambing nitong tawag. May sumagot na mahinang tinig mula sa loob. Estong, anak, nakauwi ka na pala. Dahan-dahang sumilip si Aling Carmen. At sa kanyang nakita, tila may kumirot sa kanyang dibdib. Sa loob ng maliit na bahay, naroon ang isang babaeng payat at halatang may sakit. Nakahiga ito sa papag. Sa tabi nito ay dalawang batang payat ngunit masigla ang mga mata. Lumapit si Estong sa kanila. Saka inilapag ang dala nitong supot. "O eto Rebecca," aniya habang iniabot ang lalagyan. "Initin mo na lang para makakain na kayo nila nanay. May sabaw ng nilaga dyan." Talaga kuya? Masayang tugon ng batang babae. "Oo," sagot ni Estong. Bahibahagyang ngiti sa kanyang mga labi. "Kain na kayo ha. Kumain naman na ako kanina eh." Alam ni Aling Carmen na hindi iyon totoo. Tahimik siyang nakatayo sa labas. Tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga sarsang inaakala niyang simpleng tira ay pagkain pala ng isang pamilya. Ang mga bagay na itinatapon niya ay nagsisilbing hapunan ng mga taong umaasa lamang sa kaunting biyaya. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib. May kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang pakaramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Habang pinigmamasdan niya si Estong na inaasikaso ang kanyang ina at mga kapatid, may bahagi ng kanyang pagkatao ang tila unti-unting nababasag. Hindi niya alam kung awa ba yon o pagsisisi. Marahan siyang umatras. Ayaw nang makadagdag pa sa eksena. Tahimik siyang naglakad pabalik. Dala ang bigat ng kanyang natuklasan. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang eksena. Ang maliit na bahay, ang payat na ina, at ang dalawang batang sabik sa pagkain, pati na rin si Estong. Ang binatang tahimik na kanyang pinaghihinalaan ay meron palang pusong higit pa kesa sa kanyang inaakala. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang bagay na unti-unting nagbago kay Aling Carmen. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang muli ang tunay na kahulugan ng malasakit. Kinabukasan, muling nabalot ng ingay ang karinderya ni Aling Carmen. Parang walang nagbago. Pareho pa rin ang eksena. Kalansing ng sandok, tawag ng mga customer, at ang pamilyar na boses ng matandang babae na sumasapaw sa lahat. Wilson, bilisan mo nga dyan. Hindi to bahay nyo ha? Sigaw niya habang abala sa paglalagay ng ulam sa mga tray. Sa paningin ng iba, wala talagang nag-iba. Ganon pa rin si Aling Carmen. Masungit, mainitin ang ulo, at laging may napapansin na mali. Pero sa loob niya, may tahimik na pagbabagong nagsisimula. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Estong. Tahimik pa rin itong naguhugas ng pinggan. Parang walang ibang iniisip kung hindi ang trabaho. Walang bakas na alam nitong natuklasan na ang kanyang lihim. At hindi niya kailangang malaman. Bulong ni Aling Carmen sa sarili. Nang sumapit ang hapon at unti-unting nabawasan ang mga customer, may naisip siyang gawin. Wilson, tawag niya. Bakit po? Agad na lumapit ang binata. Ipasok mo nga tong manok na prito sa kusina. Po? Pero bakit po? Takang tanong ni Wilson. Nako, may patanong-tanong pa tong nalalaman. Mahinang bulong ng matandang masungit. Sabay irap.
Dinapuan na yan ng langaw. Kaya ipasok mo na yun dun sa kusina. Nang sabihin niyo ni Aling Carmen, ay hindi na nagtanong pa si Wilson. Kinuha niya ang tray ng pritong manok at dinala doon sa loob ng kusina kung saan naroon si Estong. Pre, ano to? Tanong ni Estong habang hawak ang basang plato. Si Aling Carmen Pinapasok niya yan dito. Dinapuan na raw ng langaw. Sagot ni Wilson. Sandaling napatigil si Estong. Napatingin siya sa manok, saka napayuko. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, halos magtatatalon siya sa tuwa. Alam niya kung anong ibig sabihin nito. May maiuwi siya mamayang gabi. Tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang isip. Saka itinabi ang manok. Maingat, parang isang bagay na napakahalaga. Sa labas, kunwari walang pakialam si Aling Carmen. Patuloy siyang nag-uutos. Patuloy sa pagiging istrikta. Pero sa bawat sulok ng kanyang mga mata, ay nakamasid siya. At nang makita niyang itinabi ni Estong ang manok, napakagat siya sa kanyang labi. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Simula noon, naging bahagi na yon ng kanyang araw-araw. May mga ulam na hindi na raw pwedeng ihain. May mga tira na wala na raw bibili. At may mga pagkakataong sadyang nagiiwan siya ng kalahating platito ng iba't ibang ulam sa mga lagayan. Kunwari hindi nakasama sa order. Hindi niya ito binibigay ng direkta. Ayaw niya. Hindi dahil sa madamot siya. Kung hindi dahil ayaw niyang masanay ang iba. Ayaw niyang abusuhin ang kabutihan na pilit niyang itinatago. Mas komportable siyang manatili sa distansya. Mas madali para sa kanya na magpanggap na wala siyang pakialam. Pero gabi-gabi, habang pinagmamasdan niyang tahimik na kinukuha ni Estong ang mga tira, alam niyang may nababago. Hindi man sa paningin ng iba, pero sa loob niya, isang kabutihang hindi niya kailangang ipagsigawan. Isang tulong na hindi kailangang malaman ng lahat. At sa bawat gabing may naiuwi si Estong, may isang pusong unti-unting natututong muling makaramdam. Si Aling Carmen, ang babaeng kinakatakutan ng marami, ay tahimik na nagiging daan ng biyaya. Hindi niya inaasahan, hindi niya pinaplano, pero marahil, yun talaga ang paraan ng buhay, na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin ng isang simpleng katotohanan. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. At bago pa man napansin ni Aling Carmen, ang mga buwan ay naging mga taon. Ganoon pa rin ang karinderya. Maingay, abala, at puno ng buhay. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, may mga pagbabago ring dumaraan. Isa-isang nagpalit ang mga tauhan ni Aling Carmen. May umalis dahil sa pagod. May umalis dahil sa kanyang pagiging istrikta. At may umalis na hindi na muling nagpakita. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Marami pa naman kang naghahanap ng trabaho. Sigaw pa rin niya tuwing may umaalis. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang taong nananatili. Walang iba kung hindi si Estong. Tahimik pa rin, masipag, at walang reklamo. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pa niyang pinatunayan ang kanyang halaga sa karinderya. Hindi na lamang siya taguhugas ng pinggan. Tumutulong na rin siya sa pagluluto, sa pag-aayos, at kahit sa pag-aasikaso ng customer kapag kinakailangan. Estong, ikaw na ang bahala dito sandali ha. Minsang utos ni Aling Carmen habang may inaasikasong supplier. Opo, sagot nito, gaya ng dati. Simple, diretso, at walang tanong. Hindi man ito sinasabi ni Aling Carmen, pero alam niyang maaasahan niya ang binata. Sa dami ng dumaan na tauhan, si Estong lamang ang hindi sumuko. At gabi-gabi, patuloy ang lihim na ritual. May mga ulam na hindi na pwede. May mga tira na wala na raw kukuha. At may mga sandaling tila sinasadya na ni Aling Carmen ang sobra sa pagluto. Hindi halata, pero sapat para may maiwan. Sa bawat gabing iyon, tahimik na kinukuha ni Estong ang mga ito. Walang imik, walang pasasalamat na naririnig. At ganoon rin si Aling Carmen. Walang tanong, walang pag-amin. Pero pareho nilang alam, sa kanika nilang paraan,
na may nangyayaring kabutihan sa pagitan nila. Sa paglipas ng panahon, may mga pagbabago ring hindi may kakaila. Napansin ni Aling Carmen na mas maayos na ang itsura ni Estong. Hindi na gaanong kapayat. Mas maayos na rin ang kanyang pananamit, kahit simple pa rin ito. Isang gabi, narinig niyang may kausap ito sa labas. Kuya, salamat ha. Boses iyon ng isang dalaga. Hindi niya lubos na narinig ang usapan, pero sapat na iyon para mapansin niya. Lumalaki na siguro yung mga kapatid niya. Bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mabilis lang, halos hindi halata. Ngunit nanatili pa rin siyang si Aling Carmen. Masungit sa panlabas, matapang magsalita, at hindi marunong magpakita ng lambot. Kung may magtatanong, wala siyang ginawang kakaiba. Negosyo lang ang lahat. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang totoo. Sa bawat gabing may naiuwi si Estong, may 2 batang hindi natutulog ng gutom. May isang inang kahit may sakit, may lakas na nagpapatuloy. At may isang pamilya na unti-unting umaangat. Hindi niya kailangang marinig ang salamat. Hindi niya rin kailangang makita ang bunga. Sapat na sa kanya ang malaman na kahit sa simpleng paraan, naging bahagi siya ng kwento ng ibang tao. At kahit hindi niya ito inaamin, unti-unti nang nagbabago ang mundong ginagalawan niya. Hindi dahil sa malalaking bagay, kung hindi dahil sa maliliit na kabutihang pinili niyang gawin, araw-araw. Isang karaniwang araw ang nagsimula sa karinderya ni Aling Carmen. Mainit ang panahon, maingay ang paligid, at punong-puno ng customer ang kanyang pwesto. Wilson, bilisan mo nga dyan ang pagsasandok. Para kang pagong kung kumilos. Sigaw niya, gaya ng nakasanayan. Estong, tignan mo nga tong sabaw. Baka matabang pa ha. Dagdag pa niya. Tuloy-tuloy ang daloy ng trabaho. Walang kakaiba. Walang palatandaan na may mangyayaring hindi inaasahan. Hanggang sa may isang figura ang tumigil sa harap ng kanyang karinderya. Isang dalagang nakasuot ng maayos na damit. Pang-opisina. Malinis ang ayos. Maayos ang tindig. At may ngiting magalang sa labi. Hindi ito ang karaniwang customer. Magandang araw po. Bati ng dalaga. Bahagyang napatingin si Aling Carmen. Oh, ano naman yan? Kakain ka ba? Umiling ang dalaga. Saka iniabot ng isang kahon. Isang mamahaling cake. Halatang hindi basta-basta binili. Para po sa inyo? Sabi nito. Ha? Kunot noong tanong ni Aling Carmen. Para saan naman to? May iniabot pang maliit na sobre ang dalaga. May mensahe po dyan. Maraming salamat po, Aling Carmen. Sa kabutihan niyo po sa amin. God bless you po. Ngumiti ang dalaga. Isang ngiting punong-puno ng pasasalamat bago ito tuluyang nagpaalam at umalis. Sandali. Tatawagin sana ni Aling Carmen pero nakalayo na ito. Napatingin siya sa hawak niyang kahon at sobre. Tahimik ang kanyang paligid sa sandaling iyon, kahit abala pa rin ang kanyang mga tauhan. Para bang nawala ang ingay ng kanyang pandinig. Anong kabutihan ang sinasabi ng dalaga? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. At doon, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinasa niya ang mensahe. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka, papunta sa pagkagulat. Ang dalagang iyon pala ay walang iba kung hindi si Rebecca. Ang batang nakita niya noon sa maliit na bahay, ang kapatid ni Estong. Napahawak siya sa mesa habang patuloy na binabasa ang sulat. Alam po namin na alam ninyo ang ginagawa ni Kuya Estong, pero hinayaan niyo po siyang gawin yon upang makarating sa amin ng biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Nanatiling nakatitig sa Aling Carmen sa papel. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi siya kaagad nakagalaw. Sa loob ng maraming taon, ginawa niya ang lahat ng iyon ng tahimik, walang inaasahang kapalit. Hindi niya gustong ipaalam. Pero ngayon, ay meron palang nakaalam. At higit pa roon, may nakaalala sa kanya. Napaupo siya ng marahan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, tila may kung anong bumigat
at kumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayang bahagyang nangilid ang kanyang mga mata. Hindi yun luha ng lungkot, kung hindi luha ng isang pusong hindi inaasahang makakatanggap ng pasasalamat. Napatingin siya sa kahon ng cake, isang bagay na hindi niya kailanman binibili para sa kanyang sarili. Rebecca? Mahina niyang sambit. At sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang maliit na bahay, ang mahinang boses ng ina, ang mga batang sabik sa pagkain na sabaw, at pati na rin si Estong na tahimik na lumalaban para sa kanyang pamilya. Ngayon, narito na ang bunga ng lahat. Hindi niya ito hiniling, hindi niya ito inasahan, pero dumating. At sa simpleng kahon ng cake at isang sulat, naramdaman ni Aling Carmen ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang maramdaman na ang kanyang ginawa ay may tunay na halaga. At sa sandaling iyon, ang matandang masungit na babae ay napangiti, hindi dahil sa cake, kung hindi dahil sa katotohanang minsan, ang kabutihang itinanim mo sa katahimikan ay babalik sa iyo ng masigit pa sa inaasahan. Matagal na nakaupo si Aling Carmen sa isang sulok ng kanyang karinderya. Hawak pa rin niya ang sulat at nakatingin sa kahon ng cake. Sa labas, tuloy pa rin ang ingay ng mundo. May tumatawad, may nagmamadali, at may nagkikwentuhan. Pero sa loob niya, tila may panibagong katahimikan. Hindi niya inaasahan ang lahat ng iyon. Sa dami ng taon na lumipas, ni minsan ay hindi niya hinanap ang pasasalamat. Hindi niya inisip na may nakakapansin ng kanyang ginagawa. Para sa kanya, simpleng bagay lamang iyon. Mga tirang pagkain na sana'y itatapon na lang. Ngunit para sa iba, yun na pala ang naging tulay ng pag-asa. Dahan-dahan niyang tinupi ang sulat at itinabi sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa paligid ng karinderya. Pareho pa rin, ngunit parang may ibang kulay na ngayon. Aling Carmen, may order po! Sigaw ni Wilson mula sa kabilang dulo. Oo na. Ang ingay-ingay mo. Sagot niya, ngunit hindi na ganoon katalimang tono. Tumayo siya at muling humawak ng sandok. Tuloy ang buhay, tuloy ang trabaho, ngunit merong nagbago. Maya-maya, pumasok si Estong mula sa likod. Dala ang mga bagong hugas na pinggan. Tulad ng dati, tahimik lamang ito, abala sa kanyang gawain. Saglit siyang napatingin dito. Pareho pa rin. Walang kaalam-alam. Lumapit si Estong sa kanya. Aling Carmen, saan ko po ilalagay itong mga plato? Diyan na lang sa gilid. Sagot niya. Salamat po. Tugon ni Estong. Isang simpleng salita. Pero sa pagkakataong iyon, parang may ibang bigat. Hindi na yun basta pasasalamat ng isang tauhan sa amo. Parang dala nito ang lahat. Ang mga gabing may dalang sarsa, ang mga ulam na sinadya niyang iwan, ang mga taong natulungan na hindi niya direktang kinilala. Napatingin siya kay Estong, pero mabilis din niyang inilihis ang kanyang paningin. Hindi niya kailangang sabihin ang lahat. Hindi niya kailangang ipaalam na alam niya. Sapat na ang katahimikan. Sapat na ang pagpapatuloy. Habang abala ang lahat, napatingin si Aling Carmen sa kahon ng cake na nakapatong sa mesa. Maya-maya, binuksan niya ito at nakita ang maayos na pagkakagawa. Halatang pinag-isipan. Hindi basta binili. Wilson! Tawag niya. Po? Bakit po? Sagot nito. Hatiin mo to. Bigyan mo ang lahat. Talaga po? Gulat na tanong ni Wilson. Pingi ka ba? Sabi ko hatiin mo. Sagot niya. Pero may bahagyang ngiti na hindi niya napigilang lumabas. Nagkatinginan ng mga tauhan. Tila nagtataka sa kanyang kilos. Habang pinagmamasdan niyang naghahati ng cake ang mga ito, tahimik siyang napasandal sa kanyang pwesto. Sa wakas, naunawaan niya. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang makita. Hindi lahat ng tulong ay kailangang ipagsigawan. Minsan, ang mga simpleng bagay, ang mga tira, ang mga maliit na sakripisyo, ang nagiging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. At minsan, pinapadaan ng Diyos ang biyaya sa mga taong hindi mo akalaing magagawa nila ito. Napangiti si Aling Carmen. Hindi na iyon ang ngiting puno ng pangungutya o inis. Kung hindi ngiting may init, isang bagay na matagal niyang itinago.
Sa gitna ng ingay ng kanyang karinderya, nanatili siyang matatag. Pareho pa rin sa paningin ng iba. Pero sa loob niya, may isang pusong natutong muling magmahal sa tahimik at simpleng paraan. At doon nagtapos ang kwento. Hindi sa pagbabago ng mundo, kung hindi sa pagbabago ng isang puso na naging daan ng biyaya para sa iba. Lumipas pa ang ilang taon. Nanatiling bukas ang karinderya ni Aling Carmen. Pareho pa rin ang pwesto. Pareho pa rin ang amoy ng bagong lutong ulam. At pareho pa rin ang ingay ng araw-araw na hanap buhay. Ngunit kung may magbabalik mula sa nakaraan, mapapansin nila ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga mata lang. May kakaibang init na sa lugar. Hindi na ganoon kabigat ang hangin. At kahit paminsan-minsan ay naririnig pa rin ang matinis na boses ni Aling Carmen. Hoy, ayusin mo yan! May kusunod na itong hindi inaasahang kabaitan. Hindi na siya basta sumisigaw lang. Minsan, nagtatanong na siya. Minsan ay nakikinig na rin. Si Estong ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi na lamang bilang isang dishwasher, kung hindi bilang isang taong maaasahan sa lahat ng bagay. Sa paglipas ng panahon, halos parang anak na rin ang turing niya rito. Kahit hindi niya yan kailanman sasabihin ng direkta. At si Rebecca, paminsan-minsan ay bumibisita. Hindi na bilang batang gutom, kung hindi bilang isang dalagang may pangarap na natupad. May trabaho, may dignidad, at may pusong hindi nakalimot. Sa tuwing dumarating ito, may dala itong simpleng pasalubong. Minsan tinapay, minsan prutas, at minsan ay simpleng ngiti at kwento. Kamusta na po kayo, Aling Carmen? Lagi nitong tanong. Ay, buhay pa naman ako, iha. Sagot niya, sabay irap. Pero may bahid ng lambing. At sa mga sandaling iyon, walang ibang nakakaalam kung gaano kalalim ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Hindi yun nabuo sa mga salitang malalakas, kung hindi sa katahimikan, sa mga gabing walang saksi, sa mga tulong na hindi kailanman ipinangalandakan. Sa isang sulok ng karinderya, may isang lumang kahon si Aling Carmen. Doon niya itinatago ang sulat na ibinibigay ni Rebecca. Paminsan-minsan, kapag tahimik ang lahat, inilalabas niya yon at binabasang muli. Hindi dahil sa nakalimutan niya ang laman, kung hindi dahil gusto niyang maalala na minsan, sa simpleng paraan, naging mahalaga siya sa buhay ng iba. At sa kanyang pagdanda, may isang bagay siyang natutunan na hindi tinuro ng karanasan, kung hindi ng puso. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinikita sa isang araw, kung hindi sa mga buhay na iyong natulungan, kahit hindi nila alam na ikaw ang dahilan. Isang hapon habang pinagmamasdan niya ang kanyang karinderya, ang mga taong kumakain, ang mga tauhang abala, at si Estong na tahimik na nag-aasikaso, napangiti siya. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na rin siya ang dating Aling Carmen na puro galit at hinala ang dala. Ngayon, siya ay isang paalala na kahit na pinakamasungit na puso ay kayang maging tahanan ng kabutihan. At kahit ang pinakamaliit na bagay, isang sandok ng sarsa, isang perasong ulam, ay maaaring maging simula ng isang mas malaking himala. Dahil solely, ang kabutihang itinanim mo sa katahimikan ay magbubunga sa paraang hindi mo inaasahan. At yun ang pamana ni Aling Carmen, hindi kayamanan, kung hindi isang kwento ng biyayang tahimik na dumadaloy mula sa puso, papunta sa iba. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng nakakita, kung hindi sa lalim ng intensyon ng tumutulong. Ipinapakita sa kwento na ang pagtulong na ginagawa ng tahimik, walang kapalit, walang paghahanap ng papuri, at walang pag-aasam na mapansin, ay siyang may pinakamalalim na epekto sa buhay ng iba. Tulad ni Aling Carmen, na sa kabila ng kanyang matigas na panlabas na anyo, ay nagawang maging daluyan ng biyaya. Pinatunayan na hindi kailangang ipagsigawan ng kabutihan para ito'y maging totoo at makabuluhan. Minsan, ang simpleng bagay na akala natin walang halaga, tulad ng mga tarang pagkain, ay nagiging sagot sa pangangailangan ng iba. At ang mga taong tahimik na tumutulong, kahit walang nakakita, ay nagiging instrumento ng pag-asa. Sa huli,
Ang kabutihang ginagawa sa lihim ay hindi nawawala. Ito ay bumabalik, hindi man sa paraan na inaasahan, kung hindi sa paraang higit pa sa ating iniisip. Dahil ang pagtulong ng walang nakakaalam ay ang pinakadalisay na anyo ng tunay na malasakit. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!